Mga kapuso, mas alagaan po ang kalusugan sa gitna ng malamig na panahon na inaasahang magpapatuloy pa hanggang Pebrero. Ayon po sa Department of Health, sa mga ganitong panahon kasi, mas mabilis kumalat ang mga sakit gaya ng ubo at sipon. At nakatutok si Mariz Umali. Nagsimulang makaranas ng pag-uubo, sipon at sakit sa lalamunan si Jenny kahapon, lalo na nung lumamig daw ang panahon. Dahil nasa iisang bahay, pati ang anak niya, nahawaan na rin niya. Sa sobrang lamig, tapos pag tanghali, umiinit. So paiba-iba yung weather kasi, kaya siguro ganito nagkakasakit yung mga tao. Sabi ng Department of Health, talagang mas madalas kumalat ang influenza-like illnesses o malatrangkasong sakit pag malamig ang panahon. Yung pagbabagong yun, nagkakaroon ng epekto yun dun sa tinatawag na humidity, yung dami ng tubig na nasa hangin. At kapag nangyari yun, yung ating respiratory tract, yung daanan ng hangin sa ating katawan, na ninibago siya. Kahit walang virus, kahit walang bakterya, naiirita yung kanilang daanan ng hangin dahil nag-iba yung moisture content ng hangin. Pero ayon sa DOH, bagamat marami tayo napapansing nagkakaubo, sipon, lagnat o pananakit ng katawan, hindi naman daw dumami ang kaso. Katunayan sa monitoring ng DOH as of January 18 sa buong bansa, pumalo lang sa 5,789 ang mga kaso ng malatrangkasong sakit, mas mababa ng 54% sa parehong panahon noong 2024 na pumalo sa 12,620. Ang sabi ng Pag-asa, maghanda pa sa patuloy na malamig na panahon hanggang sa susunod na buwan. Itong high pressure cell magpupush ng malalamig na hangin mula sa mga bansa na nakakaranas ng winter season patungo dito sa ating bansa. At normally, nag-start po yan sa buwan ng Nobyembre at karaniwan tumatagal na hanggang Pebrero ng susunod na taon. Para labanan ang sakit, payo ng DOH, ugaliing maghugas ng kamay. Uminom ng 7 to 8 glasses ng tubig kada araw. Kumain ng masusustansyang pagkain at inumin. Pag may sintomas ng sakit ay wag nang lumabas o di kaya ay mag-face mask at matulog ng 6 hanggang 8 oras kada araw. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kabado ang ilang nurse sa Pilipinas sa posibleng epekto ng Trump immigration policy sa kanilang American Dream. Pero ang sabi ng grupo ng mga Pinoy nurse sa Amerika, nananatili silang in demand. Ang reaksyon ng US Embassy sa pagtutok ni JP Soriano. Kakagraduate lang sa kursong nursing sa isang universidad sa Maynila nina Frances at Bianca. Gustuhin man daw nilang sa Pilipinas talang magtrabaho bilang mga nurse, sadyang mababa at hindi raw sapat ang sahod at benepisyo. Kaya sa Amerika raw nila tinatarget na magtrabaho, lalo pat may mga kamag-anak sila roon. Hindi naman nila maiwasan na magkaroon ng pangamba na madamay silang mga nagnanais pumunta sa Amerika sa paghihigpit ng Trump administration sa mga illegal immigrants. I think parang mas mahihirapan po kaming mag-work or mag-apply doon since parang feeling ko po mas magiging strict sila in a way sa mga kukunin po nilang workers from other countries po. Pero nauna nang sinabi ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na mataas ang tingin at respeto ng mga Amerikano sa mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipinong nurse na tumulong at nagsakripisyo sa mga ospital noong COVID-19 pandemic. Matyaga, masipag at mabait din daw ang mga Filipino healthcare workers sa Amerika at tiyak daw na kinikilala ito ng Administrasyong Trump. Hindi naman po sa pagmamayabang pero very great nurses po mga Filipino. So, and I think po one of the major nurse exporters po talaga of nurses to go abroad is from the Philippines. So, despite yung ganong worry na I think they still need us, possibly. Sa halos 5 milyong nurses sa US, nasa 200,000 ang mga Filipino nurses o katumbas ng 4% ng nursing population sa Amerika. At ayon sa Philippine Nurses Association of America o PNAA, matindi ang pangangailangan ng mga ospital sa Amerika sa mga Pinoy nurses. Kaya pwede raw pakinabangan ng gobyerno ng Pilipinas ang pangangailangang ito ng Amerika pagdating sa paghihigpit ni Trump sa issue ng immigration. Given the rising needs of healthcare professionals, lalo na yung mga nurses sa US, I think that's gonna be a leverage. Lalo na tayong mga Pilipino, talagang alam nila ang caliber ng mga nurses na galing sa Pilipinas is very high.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nauwi sa mainit na diskusyon ang paninita kanina ng MMDA sa bahagi ng Quezon City. Reklamo ng ilang umunoy violator, tila namimili ng sisitahin ang MMDA. At nakatutok si Chino Gaston. Paulit-ulit man ang babala ng MMDA at mayat-maya ang ginagawang panghahatak, paulit-ulit ding bumabalik ang mga illegally parked vehicles. Kanina, nasampulan muli ang ilang sasakyan sa may Boni Serrano Avenue sa Quezon City. Pinagtatanggal din ang mga sagabal sa sidewalk. Umabot ang clearing operation sa tapat ng isang mall sa may Aurora Boulevard kung saan may mga iniwang naka-hazard na sasakyan sa tabing kalsada. At dahil walang driver, tinow ang sasakyan at nag-iwan na lamang ng notice ang MMDA. Ganon din ang ginawa sa isang sasakyan na iniwan sa tapat ng isang eskwelahan. Ang hazard light does not authorize you to leave your car unattended. Ang hazard light, that's why it's called hazard po, no, is to inform ang mga kasunod natin na meron pong hazard or may problema pong ating mga sasakyan. So that's not a sign na pwede po kayong pumarada. May ilang customer naman ang isang restaurant ang hindi natuwa sa ginawa ng MMDA dahil tila namimili raw ang ahensya ng kanilang hahataking sasakyan. Consistency lang. Yan lang naman na kaya nyo eh. Yung madadali, yung mahihirap, hindi nyo mapaalis. Lahat naman po ino-operate natin at definitely wala po tayong pinipili. Mayaman man o mahirap, kung kayo po ay may violation, definitely will enforce the law ng maayos po at ng fair po. Tila hindi na mawala-wala ang problema ng mga illegally parked vehicles sa ibang parte ng Metro Manila na sanhi ng traffic dahil sa pagsikip ng kalsada. Sa Chino Roses Extension sa Taguig, kung hindi ginawang terminal ang mga tricycle, ang gilid kalsada, may ginawang lugar ng car wash naman ito. May mga nakita ring nire-repair na sasakyan at mga sasakyang nakapark sa mga sidewalk. Regarding naman sa illegal parking yan, sir, nakipag-ugnayan na rin kami sa City Hall at yung mga TMO kasama rin sila. One time nag-raker din ng pero mamaya't-maya andyan na naman. Sinasuggestion ko nga yung TMO or yung city dahil sila yung may panikit o kakayanan na mag-raker. So sana tuloy-tuloy yung action, hindi lang yung one time. Dati nang sinabi ng MMDA na wala sawa nilang ipatutupad ang mga road clearing operations para maibsan ang lumalalang traffic sa Kamaynilaan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nag-viral sa linggong ito ang video ng isang piik sa Negros Oriental. Di umano, mukha raw kasi itong tao. Halos hindi mapintang mukha ng taga-Tanay City, Negros Oriental na si AJ nung araw na nanganak ang kanyang alagang baboy. Ang isa kasi sa 8 biik, ganitong itsura. Mukha daw itong tao. Siya ang iba sa lahat ng biik. Ang ilong niya, then ang mata, may eyelashes pa. Tainga niya, parang baby. At hindi lang daw ang mukha nitong kakaiba, pati na raw ang tunog na nagagawa nito. Siguro nagugutom siya, nanghuyab siya. Mama yung sa biik na uminom ka ba ng gatas? And siya, opo, baby kayo. Ang kakaibang biik, agad na hiniwalay ni AJ. Pero bakit nga ba tila kawangis ng tao ang biik ni AJ? Ang kanyang mga kababayan, may kanya-kanyang hinala. Baka may sakit. Baka nabuntis na isang tao. Tama kaya ang haka-haka? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang veterinaryo, ang kakaibang biik posibleng may birth defect na kung tawagin, holoprosencephaly. So this is a congenital malformation which is technically a birth defect na nagkakaroon siya ng problema dun sa development ng brain. So imbes ay mag-develop into 2 hemisphere, ito ay nagkakaroon ng fusion. Therefore, ito ay nagli-lead sa malform or missing mga craniofacial structure. Dito yung reason kung bakit mukha siyang parang isang tao. Ang naturang birth defect, maaaring isang genetic mutation o posibleng nakuha ng inahin kapag na-expose sa chemicals, gamot, pesticides at iba pa. Posible itong mangyari, lalong-lalo na during the time of development ng animal na yon, dun na-expose yung ating inahin. Siya na ngayong nagkaroon ng teratological defects. Almost always
this particular case is fatal. Katunayan, 4 na oras lang mula ng pinanganak ang kakaibang biik ni AJ. Agad ding binawian ng buhay. Siguro nagugutom siya that time. Pinabulaanan naman ng eksperto ang haka-hakang nabuntis ang inahin ni AJ ng isang tao. Kahit posible man daw kasing mag-breed ng dalawang magkaibang species dahil sa genetic differences, imposible daw ang interbreeding sa pagitan ng tao at hayop. Pero sakali bang matagumpay na mag-breed ang dalawang magkaibang hayop, alam niyo ba kung anong tawag dito? Kapag mag-breed ang dalawang magkaibang species ng hayop, ang tawag sa kanilang anak o offspring, hybrids. Isa sa pinakasikat na hybrid sa buong mundo, si Hercules na isang liger, anak ng isang lalaking leon at babaeng tigre. Ang mga liger ang tinuturing na pinakamalaking cat hybrid at sa laki nitong 3.33 meters at taas na 1.25 meters. Si Hercules na nakasungkit ng Guinness World Record para sa largest living cat sa buong mundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita ay post to'y comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot po kayo 24 oras. Pinabulaanan ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagtigil ng gobyerno ang layo ng inihaing petisyon ni Rodriguez sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa 2025 national budget. Sabi ni Rodriguez, kung sakali man daw na mag-issue ng restraining order ang Korte Suprema, hindi hihinto ang operasyon ng gobyerno. Magiging reenacted naman daw ang budget noong nakaraang taon. Bagong pag-asa kasabay ng pagbabagong buhay ang nakamit ng mahigit 70 persons deprived of liberty o PDL na pinalaya po ngayong araw. Karamihan sa kanila galing sa New Bilibid Prison habang ang iba'y galing sa ibang piitan. Mahigpit na yakap ang natanggap nila mula po sa mga sumundo nilang mga kaanak. Ang iba, hindi napigilang maging emosyonal. Pero may ilang PDL naman na kahit laya na ay wala namang mga sundo. Kabilang ang nag-iisang babaeng PDL sa kanilang batch. Wala ring sundo ang isang PDL na tanging ang naging alagang pusa niya lamang sa piitan ang kasama niya sa pag-uwi. Bukod sa hygiene kits, binigyan din ng cash ang mga bagong laya sa culminating activity na pinangunahan ng Bureau of Corrections. Mahigit 500 PDLs na ang napalaya sa bansa simula nang pumasok ang bagong taon. Sa Quezon City, isa ang patay habang 5 ang sugatan matapos tumalon sa sinasakyang jeep dahil sa hold-upper na may dalang patalim. Arestado ang suspect sa tulong ng taong bayan. At nakatutok si James Agustin. Wala nang malay ang isang babae na nakahiga sa kalsada habang ang 5 iba pa ay sugatan. Ganyan inabutan ng mga otoridad ang ilang pasahero na tumalon mula sa sinasakyan nilang jeep. Matapos itong hold upin sa Commonwealth Avenue, Quezon City bandang alas 9:30 kagabi. Naisugod pa ang 29 anyos sa babaeng biktima sa ospital pero diniklarang dead on arrival. Nagtamo siya ng sugat sa ulo. Kwento ng jeepney driver, galing siyang Lagro at biyaheng Pacubao nang may isang lalaking sumakay sa area ng Don Fabian. Bigla na lang daw ipinakita ng lalaki ang dalang kutsilyo tsaka nagdeklara ng hold up. Pinakita lang niya, hold up ito, amin na yung mga bag nyo, ikang ganon. Ay yung babae, nanlalaban, ayaw niya ibigay yung bag niya kasi nandun daw yung ID niya, mga ano niya, inambahan siya, inambahan yung babae ng sasaksakin baga. Kaya binigay na niya. Tumalo ng ilang pasahero maging ang kinakasama ng jeepney driver. Dala noon ang bag na may lamang halos 1,000 pisong kita sa pamamasada. Malapit na yung hold-upper sa likod namin, nakala ko saksak na kami. Kaya nataranta ako, hindi ko alam ang gagawin ko, natumatalon talaga ako. Tumakas ang salarin pero nahabol siya at binugbog ng taong bayan. Nabawi sa kanya ang bag ng nasawing biktima at ang patalim na ginamit sa krimen. Pagdating namin sa area, nandun na yung mga riders na umahabol sa suspect natin. Kami naman, dumating kami doon, inawat na lang namin sila kasi may sakitan nang nangyayari. So, inawat namin yung mga sibilyan, nilagay namin sa mobile yung suspect para hindi na masaktan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at umiika ang 54 anyos sa suspect. Dati na siyang nakulong dahil sa pagnanakaw. Inamin niya ang pang-hold up. Ako na pong kasalanan sa pamilya ko. Nuran po akong trabaho. Tama lang bayaran ko ang nagawa kong kasalanan. Itinurn over sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal ng suspect na maharap sa mga reklamong robbery with homicide and physical injuries. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Organisado, may pera at pinagplanuhan umano
ng mga inarestong Chinese nationals ang pagbabalat kayo para kanila umano'y pang-espiya sa bansa. Ebidensya ang mga high-resolution CCTV na kanilang ikinabit para tiktikan ang mga pasilidad ng militar at Coast Guard. Nakatuto si Ian Cruz. Iniharap kanina ng NBI at AFP ang 5 Chinese national na naaresto dahil umano sa pang-espiya. Sunod-sunod silang naaresto nitong mga nakarang araw. 2 sa Naiya, galing Palawan, 2 sa Maynila at 1 sa Dumaguete. Ayon sa NBI, nagbalat kayo ang mga arestadong Chinese para makahalubilo sa mga komunidad ng hindi na paghihinalaan. They employ deception and exploitation. Sabi ko nga kanina, they would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization, and then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-pareha sa kanila. Some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Nakuha sa kanila ng mga otoridad ang mga kagamitan para sa paniniktik, gaya ng mga high-resolution CCTV at telescope na kakalibre ng gamit ng mga otoridad. Ipinakita rin ang kuha ng mga CCTV na ikinabit nila sa Ulugan Bay at Buliluyan Port sa Palawan, kung saan nagmumula ang mga Navy at Coast Guard vessel papuntang West Philippine Sea. Dito rin sila dumadaong pabalik. Sa ganitong paraan daw, marahil nalalaman ng China kapag merong barko ang Pilipinas na magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. The information are actually being sent real time, real time, hindi po delayed. And of course, kung real time po 'yon, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung anong oras umalis. Kaya nga po pala, we were wondering at first a few years back kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo, pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. May nakita ring CCTV na katapat ng headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. These information are very dangerous. We consider them very dangerous to national security. Dahil of course, pagka napunta po ito sa ibang kamay, yung mga information na ito, this could be very dangerous for our personnel in the base and also those on board our ships. Kasama sa mga nakitang nakuna ng mga suspect, ang video na ito na nagpapalipad ng drone sa Ulugan Bay. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23, namataan niya ang mga Chino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila, hinahila na lang may mga kanilang kilos. Paano mo nasabing kahina-hinala? Anong ginagawa nila? Kasi po sir, yung ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Chino na hininalang nag-espiya dito sa Pilipinas. We cannot conclude that. What we are focusing on is on the act itself, yung pag-espiya, yung tinatawag natin na ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Operations. So yun po yung focus natin. We know for a fact that this images, this video that they are taking are being sent, transmitted somewhere else. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako negosyo ako not still. Galing sa Barabon to Manila. Yan, so ako punta dyan. Spy ka daw. Nag-iispiya ka nga ba? Bilalo kami negosyo. Not still. Bukod sa 5, naunang naaresto ang Chinese national na si Deng Yuanqing at kasamang 2 Pinoy at sinampahan na sila ng kaso sa Makati Regional Trial Court. I would like to inform you that we have presented them sa inquest, and the inquest prosecutor have already found prima facie case that would sustain a conviction. Thus, the cases we filed against them for violation of Commonwealth Act in relation to 10175, the cybercrime law.
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nanawagan sa NBI at AFP ng patas na investigasyon ang Filipino-Chinese community kaugnay sa pagkakaaresto ng Chinese nationals dahil sa umano'y espionage o pang-espiya. Sinabi ito ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Ang Si, kasunod ng pag-aresto kay Deng Yuangjin dahil umano sa espionage o pang-espiya. Sabi ni Ang Si, himayin muna ang istorya bago mag-conclude at tawaging espiya si Deng. Nauna nang pinablaanan ng pamilya ni Deng ang akusasyon. Pumanaw na po sa edad na 82 si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Sa isang pahayag, kinumpirma ng anak ni Lagman na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman na pumanaw ang mababatas dahil sa cardiac arrest kaninang alas 5 ng hapon. Si Lagman ay siyam na terminong nanilbihan bilang Albay 1st District Representative. Siya rin ang kasalukuyang presidente ng Liberal Party. Haharap sa isang delikadong misyon ang character ni Ruru Madrid sa lolong bayani ng bayan para mailigtas ang character ng kalaftim niyang si Shaira Diaz. Maliligtas kaya ni Lolong si LC? Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ang pinakamasaya sanang araw sa buhay ni na Lolong at LC na kanilang pag-iisang dibdib. Nauwi sa trahedya nang lusubin at guluhin ito ng mga Atubaw Hunter. Si Lolong, played by Kapuso Prime action hero Ruru Madrid, napasabak sa matinding aksyon. Lolong! Samantalang si LC na ginagampanan ni Shaira Diaz, walang awang binaril at hinampas pa sa ulo. LC! Dahilan para mag-agaw buhay siya sa ospital. Dok, ano mo nangyayari? Mahal. Maisasalba pa kaya ang buhay ni LC? Nako, sikretong malupit. Pero kahapon nga yung gap ender namin medyo nag-flatline na ako noon. Pero parang mangyayari pa kaya mga kapuso. Abangan nyo yan gabi-gabi. Ang mas pinatinding eksena sa Lolong Bayani ng Bayan. Si Lolong handang gawin ang lahat para mabuhay ang pinakamamahal. Kailangan niyang hanapin ang ubdaw na pinaniniwala ang makapagpapagaling kay LC na nasa pangangalaga ni Apo Ayo, played by Michelle D. At sa delikadong misyon, kakailanganin niya ang tulong ng kanyang dambuhalang kasangga na si Dakila. Dakila! Kailangan ni LC ng tulong natin. Makuha kaya ni Lolong ang ubdaw? Gagaling pa ba si LC? Ang mga kasagutan malalaman sa Lolong Bayani ng Bayan pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.